Our topic for this discussion is the logic gate. So, as we recall the last topic, we have understood that the NOT, and the OR operators or functions or the three fundamental operators in Boolean algebra. So, yung mga operators na yun, yung mga diniscuss natin na yun, yung mga i-implement natin ngayon dito sa logic gate. So, as you can notice, we have two words in this term, the logic and then the gate. Of course, the logic implies some sort of national thought. Okay? Para kang nag-iisip, no? Ano ba yung mangyayari, di ba? Lagi naman sinasabi, no? Logical thinking, no? Common sense lang yan. Pumapasok yung part na yun. But on this part, sa logic na sinasabi natin, hindi siya basta-basta logic na isang subject, specialized subject, no? Yung logic din na tinutukoy natin dito is about doon sa process na pwedeng mangyari doon sa ating mga ICs or sa gates, which is yung gates, alam naman natin ibig sabihin nun. Kapag may dumaan, pwedeng isara o ibuksan yung gate. So, meaning, pagdating sa logic gate, doon pumapasok yung part na kung saan kapag meron tayong isang certain gates, naabot natin isang condition ng isang gates, doon or ng logic ng isang gates, doon ngayon nagkakaroon ng process na kung saan yung mga gates na meron tayo or what do we call ICs is magte-take place kung ano yung logical function na meron tayo. So, therefore, logic gate refers to an arrangement of electronically controlled switches that is able to produce a Boolean function based upon a set of rules. Meaning, magra-run through yun. For example, nagbukas ka ng ilaw, no, sa kwarto. Yung ilaw mo sa kwarto, hindi yun bubukas na hindi mo binubuksan yung switch. No, kung halimbawa mayaman-yaman ka, palakpak ka lang, bubukas na yung ilaw mo. Or, for example, meron akong coach na kilala na kung saan ang way of pagbubukas niya ng ilaw is through sensor, no? Malapit ka lang sa isang lugar, bubukas na isang ilaw. Meron na rin tayong mga ganung uri ng pintuan, no? Yung mga sliding doors na kung saan maramdaman niya may lumalapit na tao at saka lang nagbubukas yung pintuan na yon. So, ganun din naman dito, no? May certain logics tayo na pag-aaralan para magkaroon tayo ng isang certain output. Okay? So, this logic gates, yung sinasabi natin na logic gates ay ginagamitan natin ng mga integrated circuits. Okay? So, ito yung mga sinasabi naman natin na parang conductor natin, no? Semiconductor materials na ginagamit natin. Simple chip lang siya. Tapos, sa loob ng bawat IC na to, doon ngayon pumapasok yung logic. Okay? Nandun ngayon yung mga rules na sinasabi natin. Ngayon, etong mga, for example, sa computer mo, hindi naman siya nagpa-process ng kusa lang eh. May nag-iisip doon sa ating unit. So, isa sa mga part na nag-iisip doon is mga integrated circuit na meron tayo. So, mostly itong integrated circuit na to ginagamit natin to sa motherboard, of course, yeah, sa mga circuit boards. Okay, doon natin sila nilalagay, no? So, kapag pag-aaralan natin yung flow ng isang circuit. Okay? So, in integrated circuit or yung IC na sinatawag natin, we divided into two further groups. First is the analog or yung tinatawag natin na linear IC, and then the digital IC. So, in linear IC, its output voltage is continuous and follows changes in the input. So, for example, mga amplifier, no? Yung regulator, oscillator, rectifier, sila yung mga sinasabi natin continuous yung flow nun. Dire-diretso lang yung circuit na dumadaan sa loob nun. Unlike kay digital IC, hindi siya ganun continuous dahil meron tayong capacity na magkaroon tayo ng switching. For example, yung calculator. Kapag may pinindot tayo na key, saka lang magpo-flow. Pag pinindot natin yung number 1 sa calculator, saka lang lalabas yung number 1. So, meron tayong certain logic na pinaandar sa loob nun. So,
meron tayong iba't ibang level of integration doon sa ating logics, no? Una dyan, yung tinatawag natin na small scale integration or SSI. So it contains up to 10 transistors or a few gates within a single package. So itong small scale integration na to, una talaga tong ginawa na as in 10 transistors lang yun nandun. And yung mga gates na kaya niyang gawin or yung mga logical na pwede niyang gawin is yung tatlong basic operators lang natin, which is yung AND, yung OR, saka NOT gates. Kaya niya yun gawin. So it was created during 60s, and mostly ito yung mga ginamit natin for application doon sa aerospace project noon. So lahat yan sa yung Apollo program na yon, kailangan nila ng mga lightweight digital computer. So yung mga SSI chip na yan, or sinasabi nga natin small scale integration, pasok yan sa mga kadalasan na gagamitin natin doon. So most of them, katulad nito, mga small scale integration. So ito yon, may makikita kayong mga codes niyan, no? Later on, discuss natin kung ano yung mga process na yan. So ito, mostly, itong SSI na yan, talagang small scale lang yung ginagawa niya dahil nga tatlong series lang naman ng logical expression yung kaya niyang gawin. So next is we have the medium scale integration. So it has between 10 and 100 transistor of 10 or tens of gates within a single package and perform digital operation. So para siyang mga decoders, no, yung mga counter natin, no, let us say na yung counter na sinasabi natin hindi pa sa phone, meron ka talagang isang gadget for counter. Ito yung mga pwede nating gamitin, mga medium scale. So unlike doon kay small scale na ang kaya niyang gawin is yung AND, yung OR, and then yung NOT, no, kaya niyang gawin yung mga part ng nagkakaroon tayo ng counter, adders, and so on. So sample niyan ito, no, mga small scale integration. Titignan natin, marami ng pins na involved doon sa loob nun. Okay? Then the next one is we have the large scale integration, LSI, large scale integration. So it has between 100 and 1,000 transistors or hundreds of gates or form specific digital operations. Ano na ito? Kaya niya na ngayon magkaroon ng input-output, no? Yung mga operation na yun. Arithmetic, kaya na rin gawin niya. So mostly dinevelop to noong 1970. Okay, so primary components na to ng mga computer memory or yung mga tinatawag natin na microprocessors, involved na rin yan. So sila ngayon yung mga large scale integration. Next is we have the very large scale integration. So ito naman, meron siyang 1,000 to 10,000 transistors. So ang ginagawa na nito, computational operations na. Okay? Hindi lang siya basta nag-iisip. So parang ginagamit na rin natin to sa mga CPU, no? Sa flash, lahat involved na to. Programmable logic na yung nangyayari dito sa loob na to. So ito na yun, very large scale integration. Marami na tayong pwedeng gawing process dyan. Next is the super large scale, which is halos same na rin naman, no? Computational operation din yun naman nangyayari. Microcontrollers, pasok pa rin naman sa kanya. Calculators, kaya niya na rin gawin. And then the last one is we have the ultra large scale integration. Ito super large scale. Ito ay last one is the ultra large scale, which is ginagamit na sa graphics processing units or yung mga GPUs natin. Video processors, involved na rin siya. CPUs, nasa kanya na rin yan. Microcontrollers, and yung mga iba pang peripherals na makikita natin, pwede natin gamitin yan. So ito yung ating ultra large scale integrations. So we have different
integration na pwede natin gamitin. So aside from the number of gates na meron doon sa loob ng IC natin, pwede rin natin silang i-classify doon sa specific family na meron sila, or series na kung saan sila nakabilong, no? So a logic family is mostly a collection of different integrated circuits, mga chips, mga input-output, internal circuits, characteristic, lahat. So una nga doon yung sinasabi natin na transistor logic, or yung TTL. So it is an integrated circuit technology na gumagamit ng bipolar transition, no? So meron silang iba't ibang version, yung standard TTL, pero actually if I'm not mistaken, obsolete na siya. We have past TTL, so we have different part ng family na yon. Next is the emitter coupled logic, or yung ECL. So it is also known as current mode logic, or CML. So ito yung mga non-saturated logic family, na kung saan yung mga families na to is suitable naman doon sa mga system na kailangan ng high-speed operations. Next is we have the metal oxide semiconductor, or yung tinatawag natin na MOS. So ito naman, integrated circuit technology naman to, na kadalasan ginagamit sa high density, no? Then the next one is the complementary MOS. So ito naman, unipolar family na ito, mostly nasa unipolar digital ICs. Then we have the bipolar complementary MOS. So ito namang bipolar na sinasabi natin is combined, no, ng ating bipolar and CMOS devices. So it has different advantage, disadvantage na pwede natin gamitin. Mas mahal nga lang, no? So next is we have the integrated injection logic, or yung tinatawag natin na base 2L. So ito naman mga parang mostly large number of logic gates yung nasa loob nito, no? So nagre-reduce siya ng mga numbers na pwede magkaroon ng connection dun sa mga, or number of metal connection. So pwede tayo maglagay ng mga complex digital function sa kanya. So it also eliminates the resistors in the circuits, lahat na pwede natin gamitin doon. And then the last one is the gallium arsenide, or yung GaAs. So higher mobility naman yung kanyang one of characteristic na pwede natin gamitin sa kanya, makuha sa kanya. Then after that is we have the basic logic gates. Okay. So in basic logic gate, we have notational method for describing the behavior of gates and circuit. Tatlong way para makapag-describe tayo na nangyayari sa isang logic or na isang circuit. Okay, una dyan, yung sinasabi natin na algebraic function or Boolean expression. Na-encounter na natin to, algebraic function or Boolean expression. Nasaan yun? Sila yung nakaraan sa last topic natin na sinasabi natin na F is equals to A B naught plus A. Ang tawag dito ay isang algebraic function, or tinatawag din natin na Boolean expression. Okay? Isang buong expression yan. But meron din tayong way na kung saan pwede natin siyang i-describe as logical diagram. So as you can see here, it is a visual or graphical representation of a circuit operators as well as some of their combinations. So ano naman yung logic diagrams na sinasabi natin? Halimbawa ito. Okay, itong Boolean expression na to, pag ginlagay natin siya sa logical diagram, magiging ito ay ganito na. So logical diagram.
Kung tawagin natin. A and B. So, logical representation yung nangyayari sa loob niyan. And then, the next one, of course, is yung tinatawag naman natin na truth table, which is, kung ano yung nangyayari doon sa table na yun, bits na nangyayari doon, yung output nun doon natin makikita. Okay? So, paano naman yun? As inyo nakita natin nung nakaraan, for example, meron tayong certain table pagdating dito sa function pa rin na yan. For example, we have this function a b naught plus a. So ano ngayon yung mangyayari kapag siya ay nasa table na discuss na rin natin. So, paano natin siya i-represent as table? So, na-discuss din natin ito. Diba, no nakaraan, meron tayong A, for example, B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Una muna yung naka-invert. In-invert muna natin, diba? Sabi. So, nagkaroon tayong B naught. 1, 0, 1, 0. In-invert lang natin yung value. And then, minultiply natin. Kasi sabi niya, i-multiply, which is A times not B. Which is, ito yung A times not B natin. So, on multiplication na nangyayari, so 0, then 0, 1, 0, and then the last part is yung plus A na, which is yung F natin. Buong function na kasi yun. Ito na yung ginagawa natin. Which is yung A, B naught, i-add natin kay A. So, 0, 0, 1, 1. So, ang possible output dapat na mangyayari dito, ang lalabas dapat dito, ay kapag yung aking status, halimbawa yung switch ko, ito yung halimbawa yung switch ko, kapag naka-off yan, 0, 0, yung ibig sabihin, naka-off, kapag ka naka-0, 0 yan, ang mangyayari ngayon, dapat nakapatay yung aking ilaw. Okay? So, ito, nagsisimbol ito doon sa ating bulb na ginagamit, yung pinaka-output. For example, we have yung isang switch natin, switch letter variable A natin nakabukas, but yung ating variable B or yung switch B natin nakapatay. Dapat pagka ganong status yung nangyari dun sa ating variable, dapat yung output niyan nakabukas naman yung ilaw. So yung pwede natin maging basis yung table natin. So tatlong representation, possible representation yung pwede natin makuha or pwedeng i-represent doon sa ating expressions. Una na dito na pwede nating sample is of course yung NOT gate na sinasabi natin. So para mas maintindihan natin kung ano ba yung nangyayari dito sa function na to, 'di ba? Sabi natin ito 'yan. So for example, another example. No, meron tayong value na A. No, si A, no, ang value niya ay 0 at 1 lang. Pero pag ito ay in-invert natin, dumaan siya sa NOT gate na sinasabi natin, ito na siya, symbol niyan, logical expression, yan na. Ang nagiging value niya na ay 1 ay 0. Which means, kapag yung 0, pinatay natin, nakapatay yung switch, dapat yung ilaw daw ay nakabukas. So, pwede natin gamitin ngayon, pwede naman online or install nyo na lang, is itong ginagamit ko na Logisim. No? So, madali lang naman yung Logisim na ito para mas makita natin kung ano yung nangyayari. So, for example, ito yung aking first yung switch ko. Ang value niyan, siya si variable A. No? So, ngayon, itong variable A na ito na sinasabi natin, sabi kanina, kapag dumaan siya, nag-NOT siya, so ano yung NOT natin? Ito yung NOT natin. So, pag ito daw, A na to, dumaan kay NOT, ayan. So, ito ngayon, nagpo-flow na yan. Naka-off yung switch niyan. Pero connected pa rin yan. Kumbaga, may current pa rin na mangyayari dyan. May possible voltage pa rin na makukuha yan. Ano ngayon yung output na ito? So, sabi dito, dapat bubukas na yung ating ilaw. So, for example, ito yung ating bulb. So, dapat siya ay nakailaw. So, makikita naman natin sa representation dito, no? Yan.
yung ating input ay naka 0 or tinatawag natin na switch naka 0, and then yung output natin yung bulb na ginagamit natin ay naka 1. So yaan yung mga possible status niya. So yun din naman yung meron ngayon doon sa ating first logic, which is isa sa basic logic natin, yung NOT inverter. So it performs inversion or complementation function. Ito yung kanyang possible truth table na nakikita natin dito. So ano daw ang ginagawa? Ano expression niya? F is equals to A NOT. Ibig sabihin, yung output niya, A NOT, inverted na yung value na nasa loob nung ating input na variable A. Ano lang naman. So, parang nakikita natin dito sa representation na ito, pag binuksan ko yung ilaw ko, dapat mamamatay yung aking bulb na ginagamit or yung ilaw na ginagamit ko. As you can see, namatay naman. Pag pinatay ko yung switch, bubukas yung aking ilaw. So, isa yan sa way of representation na pwede natin gawin or gamitin. So, ang ating operator na ginamit dyan ay si NOT operator. Next is we have yung tinatawag naman natin na yan, analogy nung NOT function. Ibig sabihin, yung switch ko nakabukas, no? Pero actually, kapag nakabukas naman yung switch na meron tayo sa light natin, ibig sabihin, hindi lang nakakonect ito. Ibig sabihin, naka-off, no? Naka-off talaga. Naka-off pa yung switch natin ito. No? Kung naka-off dapat daw yung switch natin, dapat iilaw ito. Okay? So, ano ngayon ito? Basic logic gate na sinasabi natin. Kanina, may nakita kayo dyan, yung picture ng IC, ng integrated circuit. Saan na ba yun? Nandito yun. Yung picture natin ng ating integrated circuit. So, ito. Makikita nyo yung IC na yan, meron silang pin. Meron siyang sariling pin. So, kada pin yan, no, each side niyan, up and down. For example, meron niyang tig 7 pins. So, each pins na meron doon, meron silang representation. No, ito ngayon yun. So, for example, ito yung aking IC. So, may ano yan ha, may parang tip dyan sa gilid. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sabihin na natin, ito yung kanyang mga pins. So, yung mga pins na yan, kung nakikita din natin dito sa slides natin, meron siyang sari-sariling representation. Una, itong sinasabi natin na ground, or yung GND, ito ay nakakonect dun sa ating battery, which is, ang connection, dapat nakakonect to sa negative lane ng battery. Ito naman ay nasa positive nakakonect. Okay? So, ibig sabihin, may nagpa-flow talaga dyan, no? May nagpa-flow na sa IC natin. Nagpa-flow na sa loob nito. Nagpa-flow na sa loob niya yung electricity, for example, or may current na nangyayari sa loob niya. So, paano ngayon yung logical niya na sinasabi? So, kung makikita natin dito, yung symbol ng NOT natin ay ito. So, pag dinrawing natin yan, ito ang NOT. No, naka-NOT ngayon yan, ibig sabihin. So, ibig sabihin, yung first neto, no, halimbawa, nag-input ako. Ito yung first switch ko, si A. Naglagay ako ng wire papunta. Ito, halimbawa, yung wire. No? For example, meron akong wire papunta doon sa aking ayan. So, meron akong wire papunta sa aking first pin. Yung nagpo-flow ngayon dyan is A pa lang. Variable A pa lang. Ngayon, yung nagiging output niya dito, itong output na ito,
ay nagiging A0 na. Nagpalit na yung value. So, ibig sabihin, kung ang ating value dito, sa first part natin na yan, ang value natin dyan, naka-off yan, no? Pag dumaan ngayon yan dito sa gate na ito, or sa IC na yan, dapat ang output niya, mag-on naman yung ating bulb or yung ating switch. So, yung pin configuration niyan, input, output, input again, then output, input, output. So, same na nakikita natin dito. Pag nag-entry ako dyan, naglagay ako ng isang input ko ng like for example nung switch nga, line ng switch, i-invert niya yung possible na value noong ating variable na yon. Next is we have the AND gate. So, yung AND gate performs logical multiplication. Napag-aralan din naman natin. So, multiplication, minumultiply niya yung mga value na nasa loob na yon. So, paano ngayon nangyayari yon? So, let us say na meron akong expression na f is equals to AB. Same na nakikita natin dyan sa slides na meron tayo. F is equals to AB. So, ngayon, sa logical symbols na meron tayo, ito yan. So, makikita natin, ha? Itong logical symbols na yan, burahin natin for example to. Meron akong dalawang switch, si A, at ito naman si B. No? Ngayon, ito yung aking IC. Okay, siya yung IC ko. Ngayon, kapag si A ko dumaan na dito, yan. Si B ko dumaan dito, ang output na ngayon niya dito, ang mag-flow na ngayon dito ay si variable A, B. A and B. Or A times B. So, ano ba yung ginagawa? 0, 0 yan. So, kung makikita mo, 0 times 0, 0 naman talaga. So, nakapatay dapat yung light. 0, 1. Yung variable A nakapatay, yung B nakabukas. Which is, ano sabi dito sa ating table? Dapat nakapatay yung aking 0, yung aking AB. Which is, makikita naman natin dito, is naka-off naman dapat talaga yung light. Then, next is 1, 0, which kung saan nakabukas yung ating A, nakapatay yung B. Sabi niya, ang output niya, nakapatay dapat yung light. And then the last one, nakabukas dapat yung light dahil ang ating switch ay naka 1 times 1 or parehong bukas. So, yun yung logical expression na nangyayari. KAB ngayon yan, no? Nag-flow sa kanya sa loob niya yan. So, ngayon, ano yung sinasabi nating fin configuration ng So, ito yung analogy ng ating switching circuit analogy niya, no? Kapag ka ito daw switch na ito, for example, ayan, yung switch na yan, naka-off yan pareho. Ibig sabihin, naka-off din yon. So, kapag naka-on, naka-connect silang dalawa, ibig sabihin, naka-connect, saka lang tayo magkakaroon ng ilaw doon. So, dito na tayo sa fin configuration. Sabi ko kanina, yung IC natin, laging nasa left side ito, ha? Yan yung IC nyo. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito, again, ay connected sa positive. Itong line naman na ito ay nakakonect sa negative. Okay? So, meron akong dalawang switch. Si A, saka si B. Ngayon, pag si A, pinadaan ko dito, may nagpo-flow na dito na ngayon na A. Pag si B, dinaan ko ngayon dito, sa second pin, may nagpo-flow na B. At kapag sila ngayon ay, same input na yung nakalagay, ang output na ngayon dito ay A, B. Ibig sabihin, pag nag-flow dito, yung dalawang lane natin, no? Nag-flow sila dyan. Ibig sabihin, ang nangyayari ngayon, okay? Ang nangyayari ngayon sa part na ito,
na-multiply na natin yung dalawang input natin or dalawang variable. So, for example, gusto ko magkaroon ng AB times B. No? So, ibig sabihin, nag-input ako. Ito na yung AB ko no? Ang kailangan ko na lang, another B. Imu-multiply ko si AB kay B. So, paano nangyayari yun? Itong AB na to, lagay ko sa next pin na ito, at kukuha ako again ng line kay B. Ito si B. Then, input ito, and then input dito. So, dumaan sila dyan. Ito yung output. So, ang output na niya ay AB times B. Okay? So, ibig sabihin, ang fin configuration niya ay input, input, output, input, input, output. Same sa taas, pare-pareho lang. So, ibig sabihin, meron tayong 4 different combinations na pwedeng gawin sa isang IC na meron tayo. Okay? Next one is, yung sinatawag naman natin na OR gate, which is, ang ginagawa naman, logical addition. Nag-a-add naman tayo ng value. Yung paano mangyari? Ang Boolean expression niya is F is equals to A plus B. So, A plus B, kapag ka daw yung aking dalawang switch nakapatay, patay din pareho. No? 0 plus 0, 0. Or sa next table natin, meron tayong 0 plus 1. So, sa 0 plus 1 na ito, ang nangyayari, kapag yung B natin nakabukas, so logically naman, 0 plus 1 is equals to 1. Meaning, kung 1 yun, ang output niya ay 1. Naka-on ang ating light. Okay? So, i-base natin ngayon itong logical diagram na to doon sa ating truth table. So, pwede nyo gamitin itong logisim na ito. So, paano yun? Ito naman ang symbol ni... Ayan. Ayan naman ang symbol ni OR. So, sabi, pag 0 plus 0, sabi sa table, anong mangyayari? Dapat nakapatay, which is tama naman. 0 plus 1, dapat daw ay nakapatay ito, nakabukas ito. So, yan. Yung isang table, 1 plus 0. Then, 1 plus 1, 1. So, ibig sabihin, tama yung table na nandirito, no? So, yun yung tatlong basic logic na nangyayari sa loob nun. So, ngayon, bigyan ko kayo ng sample. 3 basic logic yon. Ang gawin natin ngayon, i-combine natin itong tatlong ito, no? Which is, bigyan ko kayo ng sample, meron na ring table na mangyayari. So, asan ito? So, for example, now, we have ito. F is equals to A not B plus A. Yan. So, ayan, binigyan ko kayo ng function. For example, itong problem, no? Yan. So, ngayon, para makuha natin yung logical expression yan, no? Or yung ating diagram nito, susundin natin ngayon yung flow na nangyayari dyan. May precedence yan, di ba? Yung pagkakasunod-sunod. Unahin natin, di ba? Yung nasa loob ng parentheses. And then, after nun, kung ano yung nasa loob ng parentheses or wala man, ang laging mauuna, yung not, susunod yung and, tapos yung sum. Di ba? So, ngayon, ang gawin natin, logical diagram, no? Sa loob nito. So, paano? Ilan yung variable natin? Dalawa lang. Variable A saka si variable B. Okay? So, si variable A, sabi niya, inanat ko daw si A. So, si A ay nakanat. So, ito na ngayon yung not A natin. Okay na. Tapos, meron daw tayong B. Ito yung B. So, ngayon, saan nagpo-flow itong dalawang ito? Anong operation yung nangyayari? Multiplication. So, ang mangyayari ngayon, dadaan sila kay AND. Okay? O, next one. Dumaan na. Ito na yung A not B.
Yung last natin, yung pinaka nagiging f natin, dahil kabuuan na yung kinukuha natin, yung f natin, sabi niya, is a not b plus a. So, meaning, kukuha tayo kay a. Yan. Kukuha tayo kay a. Tapos, i-add natin siya kay a not b. So, ito si a not b. I-add natin kay yan a. Diba? So, nag-flow na siya ngayon. So, ang output na natin ngayon dito ay si f. Ito na yung buong expression na yon. No? Binubuo natin siya ngayon. Kaso, sabi natin, tatlong representation niya para makita natin kung nag-flow ng tama yung ating expression na yan. Or yung circuit na nandun sa loob nun. So, meaning, kung may dalawa kang variable, meron tayong A, B. Diba? Dalawang variable, A, B. So, ang possible status niyan ay 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So, sabi, gagawan natin siya ng table. Anong sabi? Precedence. Si not A muna, yung mauuna, di ba? So, ito nga yung not A na ito, ay babaligtarin natin tong A. Ito si not A, di ba? So, 0, 1. Sabi, invert muna natin yung value. O, ngayon, na-invert na. Ano yung next part? Operator na nila. A not times B. So, meron tayong A not times B sa loob nun. O, nangyayari. 0 times 1, 0. 0 times 1. 1 times 1, 1. And then 0 times 0, 0. And then 0 times 1, 0. So, sabi, A not times B. So, 0 times 1, 0, 1 times 1, 1, 0 times 0, 0, 1 times 0, 0. Then, the last part is yung F na natin. Since, nakuha naman na natin yung dalawang expression na to. And, ang last expression natin is plus A na. Which means, itong A not B na ito, i-add natin kay A, yung value niya. So, ang value ay 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, ay 1, and then 1 plus 1 plus 0 is equals to 1. So, A not B plus A is equals to 0, 0 plus 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, and then 1 plus 0, 1. No. So, ito ngayon, yung line na yan, yung ating output. Itong dalawang variable, yung ating input. So, tingnan natin. Dapat tumugma itong diagram natin doon sa truth table na ginawa natin. So, using Logisim, try natin siya. Yung aking table na ginawa. So, ano yung una? So, ilagay muna natin yung expression. F is equals to A not. So, B plus A. So, dalawa yung aking switch. Meron akong A. Tapos, meron akong switch na B. Ito ang aking A. Ito ang aking B. So, ang una nating part is C not A. So, yung not na si A ay i-invert natin. Ang nagpa-flow na dito ay si not A. Next, sabi, i-multiply natin siya kay B. So, kailangan natin gamitin si AND operator. IC na yan. So, ito ngayon, yan. So, yan. A not times B. Ito na yung output nila ngayon. Then, the next part, or the last part natin is plus A na. Yung huli. Which is, kukuha ako ng line kay A. Yan. Papunta dito kay OR. Then,
Ito na nga yun yung ating output, si F. So, sabi dun sa ginawa ko, no, ang output na ito, kapag naka-off daw pareho, dapat naka-off din yung light. Okay, which is, tama naman tayo dito sa part na ito. Next, kapag naka-on si B, dapat mag-on yung ating light. So, i-on natin si B. Yan. So, naka-on naman yung ating light. Tama. Naka-on si A, nakapatay si B. Naka-on si A, patay si B. So, 1 pa rin yung output, which is tama pa din. Then, 1, 1, pareho na daw naka-on. So, ang output natin ay tama. Which means, connected siya dito. Tama ito dito. Nakuha natin tong expression na ito. So, meaning, pare-pareho sila. Pare-pareho ng input and output. Ang trinry pa lang natin is 3 basic logical operators yung nasa loob niyan. Okay? Yaan pa lang naman yun. So, ano na yung next natin? Marami pa tayong logical operators or logic gates na pwedeng gamitin. Una na nga dyan, by the way, ito pala yung operators ni OR. No? So, same lang naman, input, input, output, and then input, input, output. So, tinuro ko na sa inyo paano yung way ng pag-a-adds nila. Okay? So, same lang naman sa idea din ng next topic natin, which is yung buffer gate. So, itong buffer gate na to, it performs, sabi niya, it performs no conversion or decision-making capabilities. But instead, an output which exactly matches that of its input. No? Parang very confusive dito sa part na to. Kasi sabi niya, maglalagay ka nga, no? Maglalagay ka ng A dun kay buffer, tapos ang output niya, yun pa rin naman si A. Okay? So, bakit nangyayari yon? Because sometimes, no, isolating logical gates dun sa isa't isa, no, pwedeng may mangyari na yung merong normal loads, no, pare-parehong loads o magkaroon ng delay padating dun sa lamp, no, meron ng buffer gate na ginagamit tayo ngayon na kung saan nagbibigay pa rin siya ng exact value, no? Nag-isolate siya ng mga gates, no, or circuit stages na nasa loob doon para hindi tayo magkaroon ng another possible effect or hindi siya maka-effect doon sa total state nun. So, yun yung ginagawa ni buffer. Or tinatawag din pala natin siya pag bumili kayo, for example, sa hardware niyan, ang tawag niyan IC 74134. Yung NOT naman, siya ay IC ayan, IC 7404 and IC 7408 or IC 7432 and proceed tayo. Ito yung double gate, no? Sabi niya no inversion, yun pa rin naman yung nasa loob niya. Next, NAND gate. Ano yung NAND gate? Meron tayong AND gate, which is yung AND, which is multiplication yung nangyari. Pagdating kay NAND, ito yung sinasabi nating NAND or not AND. Okay? It performs an AND function with a complemented inverted output. Diba? Ang nangyayari, sabi, 0 times 0, 0. Pagdating kay NAND, 0 times 0 is equals to 1. Yung output na nakukuha natin kay AND, binabaliktad ni NAND. Kung AND lang yun, ha? AND lang yung pinag-uusapan natin. Okay? So, sabi, sa expression natin, ito daw ay F is equals to, parang Boolean expression to, yun na-discuss natin noong nakaraan. So, sa Boolean expression natin, diba, ito yung representation kay NAND. Kay NAND, F is equals to A, B, NOT. Boolean expression, diba? Pag in-evaluate natin yan, A, originally, ito naman talaga yan, A times B, NOT. And then, kinot natin to, diba?
Ngayon, ito yung A NOT, nagiging B NOT na ito. Yung operators na to, na-invert, nagiging add. So, meaning, ito ay equal din kay A NOT plus B NOT. Okay? So, ito ngayon yung kay AND operators. Or AND operator. So, anong ginagawa niyan? Logical diagram. Yan. Same lang din naman. So, happen yung output nga lang niya, ito, yung table na yon. Same pin configuration, tawag natin dito IC7400. Same na meron pa rin ground, meron pa rin tayong positive, negative, meron pa rin tayong input, input, output, input, input, output. Same operation pa rin naman yan. Okay? Next is we have the NOR. Kung meron tayong OR, meron tayong NOR. Hindi siya yung kilala yung NOR. No, si NOR ay NOT OR, na kung saan yung NOT OR, no, kung meron kang OR, 0 plus 0 is equals to 0. Pagdating naman kay OR, kay NOR, ang 0 plus 0 ay equals kay 1. So, nag-invert tayo ng value sa loob nito. Same pin configuration, ang pin configuration naman niya, ito. IC7402. Input, input, output, input, input, output. Oh, again, kanina, input, input, output, input, input, output. Pero pagdating ngayon, dito kay NOR, meron tayong output and then input, input, output, input, input. So, meaning, for example, ito yung IC mo, no, in actual application. Ang output natin, eto. Dito tayo nag-i-input, dito tayo nag-i-input. Yung A natin, yung B natin, ayan. Kanina, anong nangyayari, yung pin natin, yan, dito tayo nag-i-input, diba? A and B, ito yung output. Since NOR ito, baliktad naman yung nangyayari sa kanya. Next one, meron tayong tinatawag na exclusive OR. Or yung tinatawag din natin na IC7486. So, ano nangyayari ngayon dito? Si exclusive OR naman, tignan nyo yung logical diagram ha, nga pala. Ang logical diagram ni AND ay ito. Same pa rin, ang kaibahan lang may bilog sa unahan. Kay NOR naman, same pa rin, mayroon lang bilog. Pagdating kay XOR, ito naman, yung tinatawag natin na exclusive OR. So, ano ang ginagawa na exclusive OR, no, sa mundo ng IC? So, sa exclusive OR, ang output naman yan, no, once na parehong nakapatay yung ating input, no, ibig sabihin nun nakabukas yung kanyang light. So, kung makikita mo sa table natin na meron tayo dito, nakapatay yung dalawang switch. Ito, oh. Meron na akong switch AB, no? So, ano nangyari? Ito. Pag naka-off, parehong naka-off, matik yun, off na. Parehong naka-on, matik yun, naka-off yun. Ang sinasabi kay XOR, exclusive OR, once, yan, makita natin sa definition, once na pareho yung input natin, nagkapareho yung value ng dalawa nating in-input, automatic yun, patay na yung nagiging output. So, para makita natin yung kung ano nangyari, ito for example, gates, so, ang gamit natin, sabi, XOR, ito, XOR, meron akong dalawang switch, A and B ulit, yung kanina nandun sa table natin. So, ang sabi,
Doon sa table na ito, yan. Yan. Kapag pareho daw nakapatay, matik yun, nakapatay na. Binuksan ko to, mag-on. Pag binuksan ko to, naka-on. Pag pareho nakabukas, naka-off. So, yun yung logical expression na nangyayari dun sa loob nito. Next is, ito, yung fin configuration ng 7486. So, input, output pa rin naman. Ang naiiba pa lang ay yung ating NOR. Next is, we have the XNOR. Tignan nyo, ganun pa rin naman yung logical diagram niyan. Yung function niya ay F is equals to A naught, B naught plus AB. Ang logical Boolean expression naman nito ay F is equals to A naught, B plus AB naught. Or etong symbol na ito, A, X, or B. Yung XNOR na sinasabi natin, ito si XOR, no? A, X, or B. XOR yan. Pag ito naman, A, X, or B, meron tayong overbar, XNOR yan. Or may makita kayong ganyang value, tapos naka-comma rito, no? XOR pa rin yan. XNOR pa din yan. Exclusive not or exclusive NOR. So, it performs an XOR function with an inverted output. O ano ba nangyayari doon sa expression ng XOR? Sabi sa XOR, kapag parehong nakapatay yung dalawang value or parehong nakabukas yung value nun, kung ilan mang switch yun, automatic, yung ating output mamamatay. So, ibig sabihin kay XNOR, sabi niya inverted output lang to. Ang mangyayari naman ngayon, dapat kapag pareho ito, so, for example, ito, patayin ko muna, ha. Kuha ko ng XNOR. Ito si XNOR. Ang kaibahan lang is ito. So, i-connect ko ngayon si A. Connect ko si B. Yan. So, yan. Bumubukas siya, di ba? So, inverted yung value na meron tayo sa kanya. Okay? So, siya si XNOR. Tinatawag din natin na pin 7486. Ito rin yung isa sa mga kaibahan ni XNOR. Ang fin configuration niya ay input, output, input. So, pwede ako mag-input sa dalawang first pin ko. Ang output ko ay sa third pin. But, pagdating dun sa port pin ng aking IC, which is ito, siya yung aking output. Ang sunod na input doon ay si pin number 5 and pin number 6. So, this will serve as your practice exercise. So, ang kailangan ko dito, meron akong, ayan na yung Boolean expression. Ang ipapasa nyo ay yung truth table. And then, ang i-send nyo rin ay yung inyong, of course, pwedeng documents or pwedeng handwritten, tas picturean nyo, send nyo sa akin. Pero, sa practice exercise na to, makikita ko nakasulat yung Boolean expression, tapos nandoon din yung logical diagram, and then the last one is yung truth table ng mga Boolean expressions na yan. Okay? So, that's all. See you sa next topic.